Hindi hadlang ang kapansanan upang makamit na isang tao ang kanilang mga pangarap. Kahit pa ang maging isang pambansang atleta. Ito ang dalang inspirasyon ng magkaibigan na Renson at Mark Joseph na kabilang sa national team ng obstacle sports. Ngunit bukod sa dalang inspirasyon, sinusulong nilang dalawa ang pantay-pantay na pagtingin. Lalo na sa mga katulad nilang may kapansanan. Ang kanilang kwento, tunghayan po natin. Bawat atletang Pilipino ay nangangarap na maging opisyal na pambato ng Pilipinas sa ibang bansa. Tulad na lamang nina Mark Joseph at Renzon, na sa kabila ng kanilang mga kapansanan, nagsumikap at nagpursige upang mapabilang sa Philippine National Team ng Obstacle Course Racing. Ako si Mark Joseph Kasigsid at ang current sport ko po ngayon ay Obstacle Course Racing or OCR. Ako po ay pinanganak na may eye condition na tinatawag nila na retinopathy of prematurity or ROP. Premature baby po ako pinanganak, 7 months. And progressive po yung pagkabulag ko. Nabulag po yung kanang mata ko, grade 4. And totally po nabulag ako noong March 28, 2003. Ako po si Renson Embradura. Yung sabi po sa akin po ng nanay ko na yun nga po, pinanganak po ako na inborn. Aminado sila na hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Ngunit sa tulong ng kanilang pamilya, mas gumaan ang lahat para sa kanila. Mahirap siya in the sense na dahil hindi naman ako sanay na tumakbo ng walang nakikita. Pero nung bata ako kasi sanay din naman ako sa buhay outdoors. Dahil sa family namin, tinuring naman ako na hindi PWD. Yun nga lang, dahil nung nabulag ako, medyo may adjustment lang kasi hindi mo na nakikita yung tinatakbuhan mo, yung dinadaanan mo. Kami ng coach ko, nagkaroon ng mga code. Nakadevelop kami ng techniques namin kung paano niya ako i-guide and kung paano ako makakatakbo ng maayos. Bata pa po ako, mahirap po. Kasi para po, wala pa po ako ng saklay eh. Doon pa po ako nag-aaral pag lalakad po sa pader po. Doon po ako kumakapit araw-araw na, yun nga po, para po mas lalo po mapatibay yung aking binti. Tapos po, nung unti-unti na po ako nalaki, ginagawa na po ako ng aking tatay. Yung, alam niyo po ba yung bayabas? Yun po yung ginagawa niya sa akin saklay po. Talaga po napakahirap po yung pagkabata po, yung lalo na po nag-aaral. Lagi mo maririnig sa pambubuli na minsan ayaw ko na po ituloy yung pag-aaral ko. Yun nga po, pagkarating ko sa bahay na lagi kong pagtulog ko po na bakit kaya itong bigay sa akin na marami akong pangarap sa akin sa sarili, lalo sa kanyang magulang. Minsan nga po yung sumusuko na po ako, pero yun nga po, lagi ko po inisip sa mga magulang. Gusto ko patunayan sa akin sarili na hindi ito hadlang po sa akin. At bilang mga persons with disability na parte ng national team, inspirasyon ang kanilang hatid sa mga tao. Sa kagaya po namin mga PWD po, ni Kuya Agat, ako po, mas lalo po namin ginagawa yung aktibo po sa mga sport, kagaya po sa running community, sa ganito pong OCRs, at sa iba po pong laro, kagaya po ng mga langoy. Naglalangoy din po ako para lang po ba yung ating sarili, hindi lamang po doon nakapokus, para makita din ng mga kagaya po ng mga kompleto. Kaya ng PWD, magagawa rin po nila, masubukan nila yung mga ganong activity na akala nila mahirap, pero kagaya nga po ng PWD, nagagawa namin. Kami ni Sir Renson kasi nagjo-join kami sa mga event na kung saan yung sports niya hindi lang siya nakakategory sa mga PWD. Katulad sa mga fun run, sa mga marathon and ultramarathon dito sa Pilipinas, hindi naman lahat yan merong para category o pang PWD. So, nagjo-join kami sa mga ganong event para ipakita sa kanila na there is no boundary, there is no limits between able body and differently abled persons. Sa ganong pamamaraan, napapakita namin na pantay ang playing field. May mga modifications lang na nangyayari sa mga certain event. Ngunit aminado sila na hindi naging madali ang pagpasok nila sa national team. Para po sa kagaya po na amputee, sa akin po, mahirap po talaga. Lahat po yung kung paano ka magbabalance, yung pagtalong mo sa mga monkey bar, mahirap po na bago ka matuto. Kasi nag-start po ako dito sa OCR 2019 na hindi po ako napili doon bilang national team. Pero nung pandemic nga po, napatigil. Tapos nagbalik po muli itong OCR. Doon na po ako nagpuspusan ng training na doon nga po ako nakapasok na sa national team na lahat po ito nagkameron ng kalyo,
na paltos. Pero hindi ko po inisip yung, kasi iniisip ko talaga na makapasok po dito sa OCR na kasi masarap po yung makakasama mo yung mga kapwa mo PWD. Sa salitang mahirap talaga. Kasi kung ano ang qualification ng mga able body, ganun din po sa amin. Meron lang maliit na pagkakaiba kasi kailangan i-modified para sa mga katulad namin may kapansanan. Pero ang federation naman po, ang Pilipinas Obstacle Sports Federation ay may pantay na pagtingin sa mga able body at sa mga adaptive bodies. So, mahirap siya in the sense na kailangan mo paghandaan, kailangan kang sumailalim sa puspusang training kasi kahit naman po ang mga kumpletong pangangatawan, yung nakakakita, yung kumpleto ang kanilang mga binte at ang kanilang mga kamay, nahihirapan din. So, what more kami pa. Pero thankful po kami sa federation, sa aming mga guide and coaches at sa mga kapwa namin atleta sa loob ng Pilipinas Obstacle Sports Federation na tinuturing nila kami na isa sa may mga kakayanang atleta. Pero yun nga, worthy naman pag nakapasok ka dahil alam mo pinaghirapan mo, alam mo namang kakayanin mo basta't magtiwala ka lang sa sarili mo. Ngunit sa kanilang kasulukuyang estado, hindi pa rin nawawala ang nararanasan nilang diskriminasyon mula sa ibang tao. Kagaya po ng mga pagtakbo namin, yung mga bata po na nakakarinig pa po kami ng pagbubuli na ay isang pilay. Kasi pagkabata, experience na namin eh. Para po sa akin, baliwala na po siya. Kasi kung saan napagdaanan ko na po yung mga ganung bully, kung saan baliwala na sa akin yun na kahit makarinig po ako ng mga ganun, lampas na lang po kung saan. Kasi iba na po yung pakaramdam na nandito ka na po sa mga ganitong sport. Na nakikita mo din sa mga tao na ang galing ni Sir, idol namin yan. Para po ba nagtatalo yung bully at yung pagpupuri nila na pinagsasama ko na mas hihigitan ko pa itong ginagawa ko para mas lalo pa po makabigay ng inspirasyon sa mga tao. Siguro hindi na siya dun sa field ng bullying. Lack of awareness na lang. Good thing naman sa Pilipinas. Medyo nabibigla lang sila na meron palang mga PWD na nagjo-join sa ganitong event like sa running, marathon, sa trail running, o dito sa obstacle sports. Nabibigla sila kasi may mga PWD palang kayang gawin yung mga sports na ito. So, yun na lang yung medyo kailangan na bigyan ng pansin o pagtuunan ng pansin na kailangan pagpaintingin pa yung kaalaman na ang sports ay para sa lahat. Gayunpaman, marami pa ring mga tao ang humahanga sa kanilang mga nagagawa. Thankful kami dahil may social medias. Maraming nakakapansin sa aming ginagawa ni Sir Renzo sa pagtakbo sa kalsada, sa pagtakbo sa bundok, at sa paglalaro ng obstacle sports. So, hindi lang naman inspirasyon para sa mga katulad namin PWD at mga able body yung nais namin. Nais namin na mamulat sila sa larangan ng sports na to at the same time sa discipline na kung hangarin nga natin na mapagbuti ang sarili natin, maaari natin maapektuhan ang nasa paligid natin. Maging aware sila na mapagbuti rin nila ang sarili nila. Sa sports man yan o sa disiplina ng sports na kung saan kami nakabilong, sa running and sa obstacle. At ang magkaibigan, hindi pa rin nakakalimutang tumulong sa ibang tao sa abot ng kanilang makakaya. Gumagawa rin kami ng pamamaraan ni Sir Renson, katulad ng mga charity event namin sa patakbo, nagmo-motivational speaking din kami, nagjo-join din kami sa mga iba't ibang mga sports event. Pinapakita namin sa community na kung kaya ng iba, kaya rin ng mga PWD. Tinuturuan natin yung kapwa PWD and siyempre pati na yung mga able na maging resilient, maging matatag, maging matyaga at maging maalam sa pag-conquer ng mga obstacle in life. Ang tanging hiling ng dalawa, magkaroon ng pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng tao, may kapansanan man o wala. Sa lahat po na nagnanais na gawin yung gusto nila, number one, simulan na nila. Mahirap kasi ang tagumpay naman hindi naman yan overnight. May proseso yan. So pagdadaanan mo talaga
ang failure. Kasi kakibat ng failure ang success. And ganun din naman ang success, kakibat ng failure. May papayo ko lang po sa mga magulang po ng mga may anak po na PWD. Suportahan po natin sila na ilabas po nila yung kanilang talento, kakayahan, upang mas lalo sila po magbigay inspirasyon sa mga tao na nakakakita sa kanila, na nagagawa nila yun, na masarap po sa pakiramdam na kagaya po yung mga magulang ko po, humanga po sila sa akin kasi sinasabi po ng mga kapitbahay namin, mga kakilala ni nanay, mabuti pa yung anak mo, talagang nakikilala na sa mga social media. Napatunayan ko sa aking sarili na mayroon ako kayahan na kailangan ko ilabas na makita sa mga tao na hindi po handang yung kapansanan. Lahat ay kaya nating abutin basta't gugustuhin natin. Tulad na lamang nina Renzon at Mark Joseph na ginawang lahat upang maabot ang kanilang pangarap na mapabilang sa Philippine National Team. At pinatunayan nila na kailanman ay hindi hadlang ang kapansanan upang makamit ang ating minimiti. Bagkus ay ginagamit nila itong sandata upang magpatuloy at magtagumpay anumang laban sa kanilang buhay. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.